Good morning, Beginnings Church family. Praise the Lord. Welcome to our Sunday service. Today is the third Sunday of our Advent series. Dito mga nakaraang linggo, tinitingnan natin ang the colors of Christmas. Nakita natin ng unang linggo yung white or the purity of heart. Nung nakaraan namang linggo is red, the love of God. Today, Pastor Danny Villa will share about the color blue naman, the glory of God. At titingnan din niya ang bahagi ng the first Christmas, yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So allow me to begin this service by reading first from the prophet Isaiah. Si Isaiah ay isang propeta na ipinadala ng Diyos para mangaral. Mga 700 years bago pa pinanganak si Jesus. Pero napakaganda ng kanyang mga prophecy, mga prediction niya tungkol sa darating na Messiah. Sa Isaiah chapter 60, ganito po ang isinasaad. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Wow! Ang ilaw daw ng Diyos ay nag-iilaw sa buong sanglibutan kung saan mayroong kadiliman. At yun ay natupad nung dumating ang Panginoong Hesukristo nang siya ipinanganak sa Bethlehem. Kaya sama-sama tayong manalangin upang ihanda ng Diyos ang ating puso't isipan para sa pagsamba at pakikinig ng banal na salita. Let us pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we come before you with thanksgiving and with praise, because the light of Jesus, the light of the world, has come into our hearts, and you have removed the darkness from our lives and from this earth. Panginoong Diyos, lumalapit kami ng may pagpupurit pa sa salamat. Nawa ang iyong ilaw ay patuloy na manahan sa aming buhay. Let the light of Jesus reside in our hearts every day. Hindi lamang tuwing Pasko, but sa bawat araw ng buong taon na darating pa. Lord God, as we come together to worship you and to listen to your message, we ask the Holy Spirit, basbasan ninyo ang inyong mga lingkod upang sa ganoon, sama-sama kami makapagpuri, magpasalamat at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Beginnings Church family, let us worship the Lord today. God bless you. Good morning, church. Today, we just invite you to sing with us. Wherever you are, maybe you're in your house, in your room, or maybe you're overseas, please join us as we worship the Lord today. So, let's go. As you respond to us, Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Sing, we are not shaken.
shaken, we are not moved. We wait upon you, Lord. Oh, mighty deliverer, our triumphant truth, we wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you come to us, certain as your word endures. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Ooh. Sing. Chains be broken, lives be healed, and eyes be opened. Christ is revealed. Oh, chains be broken, lives be healed, eyes be opened. Christ is revealed. Together now we sing. Chains be broken, and lives be healed. Oh, and eyes be open. Christ is revealed. Chains be broken. Oh, chains be broken. Lives be healed. Oh, eyes be open. Christ is revealed. Together we sing. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. Oh, you come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, oh, chains be broken, lives be healed, and eyes be opened. Christ is revealed. Chains be broken. Oh, chains be broken. Lives be healed. Oh, eyes be opened. Christ is revealed. Oh, Christ is revealed. Christ is revealed.
Christ is revealed. Sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love, amazing grace. Has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, oh amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy grace, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. But God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love, oh amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed
unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. There's nothing that a God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, I believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let fate arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Oh, I believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let fate arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus.
Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ni Emma, 10 ng aming pamilya, ay bumabati sa Beginnings Church family at sa lahat po ng makikinig dito sa ating message ngayon ng Blessed Christmas and a wonderful New Year. This December po, we started a series called Colors of Christmas at nauna po dito yung white, purity, na God calls us to be a people separated for Himself, to be pure, And then last week po, it was color red, na it is about love, na talagang sa Pasko po, we are called to be a people who live with love. At ngayon po, sa third Sunday, ang color po natin ngayon ay blue. Kaya I'm wearing a suit that is blue. Praise the Lord for that. Kasi gusto ko pong merong impact, and I'm praying that this message ay talagang mangungusap po sa ating lahat. Ang focus po ng message natin ngayon to highlight yung blue ay glory. So ang title po ng ating teaching ay Glory in Breathtaking Blue. Kaluwalhatian sa makapigil hiningang asul. I tried my best to translate that, but the focus is on glory. Ang mensahe po ay ito. Sinasabi ng Diyos sa atin na Kanyang ipinadala ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang mga taong katulad natin ay magkaroon ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatiang nawala dahil sa pagsalangsang, dahil sa kasalanan, ay pumarito si Jesus para ibalik ito sa Kanyang mga tagasunod. And I pray po na at the end of this message, when we invite people to receive this gift from God, na you will be one of those who will say, yes, I want this glory that Jesus came to bring. Ang ating pong text ay makikita sa Luke chapter 2 at babasahin ko po ang ilan sa mga talata na ito. Let me start with verse 1. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador sa Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinalangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay na panuluyan. Sa verse 8 po, ito naman ngayon yung second part of the story. This is about the shepherds. Noon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nilang nakitang kasama na anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap, tayo na sa Bethlehem.
Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Verse 20 po, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Muli po, ang mensahe natin ngayon ay ito. Ang Pasko po, ang mensahe, ang dahilan ng Pasko ay ang pagparito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak upang ibalik ang nawalang kaluwalhatian ng Diyos sa mga tao. Tatlong bagay po ang ating titingnan mula sa Luke chapter 2. Ang una po, yung pagpapahayag ng kaluwalhatian, the display of glory. Yung pangalawa po, yung pagbabalik ng kaluwalhatian, yung display, yung glory restored. At ang pangatlo, yung offering ng glory, yung kaluwalhatiang iniaalok ng Diyos sa kanila at ngayon ay kaluwalhatiang iniaalok ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating Pasko ay maging makabuluhan lang, magkaroon ng saysay ang celebration ng Pasko if we pay attention to this invitation. God is telling us, I want you to have my glory with you. Ayan po. Amen. So ating pong unang titingnan, yung ano ba ang kaluwalhatian? What is glory? Sa Bible po, sa Old Testament, the word glory is the word kabod, ano? And sa New Testament, it's the word doxa. Yung kabod po, generally, it refers to weight, no? Literally, ang literal meaning niya, yung bigat nung isang bagay. Yan po yung glory niya. Kaya sa Tagalog po, meron tayong mga katagang bigatin yan. Ibig sabihin, hindi basta-basta yan, hindi ordinary yan. Hindi siya ay, itong tao na ito ay ginagalang, siya ay may kapangyarihan, siya ay, mayroong dangal, at siya ay kinikilala, maaring siya po ay tanyag, no? Talagang may pangalan yan at kilala. Meron siyang kakaibang halaga at meron siyang perfection. Talagang may kagandahan ang tao nito. May husay siya at merong ningning. Kapag ka ito po ay ginamit patungkol sa Diyos, it really refers to the supreme value of God. Yung supreme importance ng Panginoon na walang mas mahalaga pa kaysa sa Kanya na ang makasama ka niya, ang ikaw ay nasa piling niya, ang mapabilang ka doon sa mga kanya. Yan po ang pinakamahalagang mangyari sa buhay ng kahit sinumang nilalang sa buong mundo. So when we talk about the glory of God, we talk about the presence of God. This extreme, valuable, important presence with God that, everywhere this presence goes, kung sino po ang pagpapalain ng presensya ng Panginoon, that person will experience blessing, that person will experience a flourishing, pananagana, pagpapaganda ng buhay ng tao na yun. And of course, yung doxa or yung kabod po, it also refers doon sa hindi lang sa importance, kundi doon sa perfection, yung kagandahan noong person with glory. Ang salitang kabod po, very interestingly, is mentioned twice, no, yung ikabod, kung mawala yung glory. It is interestingly mentioned doon sa 1 Samuel, noong yung prophet, yung priest po na si Eli ay namatay, at namatay din yung kanyang anak, at yung asawa ng kanyang anak ay nanganak
no? Talaga daming events na nangyari simultaneously. At yung ark, the most important thing, yung Ark of the Covenant was taken by the Philistines. Kaya nung ipanganak niya yung kanyang anak, ang itinawag sa anak niya ay the Ichabod po, meaning to say the glory is gone, nawala na yung kaluwalhatian. Kaya nga po, to not have the glory of God, to be an Ichabod, it really means walang connection kay God. We are disconnected from God. We're disconnected sa kanyang life. We don't have any relationship sa kanya. At tayo po ay walang taglay na yung blessing na kanyang presence wala po sa atin. In short po, ito yung sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23, na all have sinned and fallen short of the glory of God. At ito po ang dahilan na ang Panginoong Diyos ay gumawa ng hakbang para ipahayag niya ang kanyang kaluwalhatian. At dito po sa ating text, napakaganda po ang mga pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ang una po, ipinakpakita dito yung pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng fulfilled prophecy. Talaga yung kung paano na si Jesus was born in Bethlehem is a fulfillment of prophecy. Kasi po, 700 years before it happened, itong si Micah prophesied na yung parating na tagapagligtas, yung haring tagapagligtas, yung Messiah na tagapagligtas is gonna come from Bethlehem. And when you look at the story, makikita mo talaga yung sovereignty ni God na siya yung nag-aayos ng mga pangyayari na sa tamang panahon, sa takdang panahon, sa eksaktong panahon, itong si Joseph at saka si Mary ay nandoon sila. Now, can you imagine na it could have been that Mary wasn't pregnant at hindi pa manganganak, o kaya ang daming mga possibilities na hindi mangyari yung prophecy na iyon. But you know what? Ang Christmas story, it really prepares us to the revelation that the God that we serve is the God who has full control over history. Siya po yung may control sa mga pangyayari sa ating mundo. So fulfilled prophecy, At alam din natin na yung fulfillment of this prophecy ay kasama si Caesar Augustus. Alam niyo si Caesar Augustus po, ito po ay siya po yung emperor, He was the emperor of the Roman Empire. He was the most powerful person in the world at that time, Talagang wala na po ang mas higit pang makapangyarihan sa kanya. At pinapakita po ni Luke, pinapakita ng Holy Spirit sa atin na para ihanda tayo na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ay ipapakita niya sa atin na yung pinamakapangyarihan na ruler at that time ay talagang nasa kamay siya ng Panginoon. Alam po niyo, sabi sa Proverbs 21 verse 1, sabi niya, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis, kumikiling saan man niya ito ibig. Wow! Yung pag-iisip daw ng hari, the decisions of the king. Wow! Talagang they are not separate from God na, every ruler, itong the most powerful person in the world at that time was under the superintendence ng Panginoong Diyos. Kaya yung kanyang pagbigay ng decree, na lahat ay magpatala doon sa kanilang lugar. Wow, alam niyo, it's not a very practical decree. He could have just, kung gusto niyo malaman kung ilan ang nasa sakupan niya, he could have just mandated na people just registered, right? Pero why go to where you were born? Kaya ito pong biyahe nila, it took them 4 to 5 na biyahe bago sila makarating doon. Kaya nga po, wow, sabi natin, oo nga naman,
Bakit kaya? Well, pinapakita po sa atin ng Diyos na siya na ang may control sa history. History is God's story. Ayan. At yung isa pa pong bagay na makikita natin dito na inihahanda tayo dito sa napakagandang truth that our God is a powerful God, that our God is a glorious God, ay yung pagdating ng Kristo, no? Sinabi niya na yung ipinanganak daw, yung pinanganak na ito, He's Christ the Lord. He is the Son of David. And He is Christ the Lord. Siya yung Kristong Panginoon. Alam po ninyo, yung concept ng Messiah, concept ng Mesias, ito po ay mahaba, no? Talagang mahabang mga pangako. Ang daming pangako binigay ng Panginoon. Pero ang buod ng pangako ay, yes, dumating ang kasalanan. Yes, bumagsak ang sangkatauhan. Yes, na nasira ang kaluwalhatian na dapat ay nasa tao, na nandun pa rin yung kaluwalhatian, pero sira siya. It's not fully functional. Para siyang sasakyan na some of the parts of the engine is not working properly, kaya pupugak-pugak ko. Pero God promised na I'm going to send a deliverer. Nagsimula yan sa Genesis chapter 3, sa chapter 12, chapter 15, chapter 17, chapter 18, hanggang po dumating sa 2 Samuel na the prophets were prophesying that despite man's fallenness, God has not given up on mankind. Magpapadala siya ng Mesias, yung haring magliligtas sa mga tao, yung hari na babaliktad sa mga kasiraang nangyari dahil sa pagdating ng kasalanan. This Messiah King, He's going to come and undo the effects of the fall, and He's going to reverse, kanyang babaliktarin ang mga ginawang paninira at ng kasalanan. Yan po. And God prepares us for that. Hallelujah. So, let me just apply this quickly. Marami sa atin, minsan we struggle about whether God knows or is in control. Yes, God is telling us today na you can trust Him because He is the one who is in full control over the world. Yan. Yung pangalawa po, ating titingnan yung ano po ang itsura ng kapag ka ang kaluwalhatian ng Diyos ay na-restored. Pagka naibalik yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang tao, sa isang pamilya, sa isang komunidad, sa isang bansa, ano kayang itsura, ano kayang mangyayari sa mga taong iyan? Napakaganda po. What we have in Luke chapter 2 ay pawang larawan lang. Parang pauna lang. Parang pinapatikim na, pinapakita lang sa atin ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos, ito yung larawan, pero hindi pa yung in full color, parang patikim lang, paunang tikim. Kasi when Christ comes and when He does the work to really restore people doon sa kaluwalhatian ng Diyos, oh boy, the result are so much better than what we read here. Pero dito pa lang, maganda na po. Sabi nga po ni Apostle Peter sa chapter 1, verse 12 ng kanyang letter, sinabi niya yung pagliligtas na gagawin ng Diyos, pagkaganda-ganda, pagkalalim-lalim ng mga anghel. Sila po ay, wow, ang sinasabi niya, sana makita ko, sana malaman ko, sana makita ko din ang gagawin ng Diyos. So ano po ang mga larawan? Ano po ang larawan ng isang taong bumalik na yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanila? Ito pong mga shepherds na ito, makikita natin ang ilang bagay. But let me start with the angels. Yung angels po, mga glorified beings sa mga iyan. Talagang taglay nila yung kaluwalhatian, may relasyon sila sa Diyos. And these are creatures of God, messengers ng Panginoon who are really obeying God. I tell you, if you have seen someone whose life is fully dedicated sa Panginoon, I guarantee you that life is going to be a life of beauty. Talagang maganda, mahusay ang buhay na yan. I'm not saying na walang problems, but there's going to be stability, there's going to be beauty, there's going to be order, there's going to be peace in that person's life.
Kasi that person is obeying the Lord. Ngayon po, please notice yung mga bagay na nakita nila. Ang mga shepherds po, nakita nila yung mga angels, no? And as they continued to obey the Lord, they saw more, no? Mas marami pa silang nakita. And then they heard the good news of the gospel. Narinig nila kung sino yung ipinanganak na bata, ano? And they heard, narinig nila yung angel choir na doon po sa verse 14 ng chapter 2, dito po pinakita yung purpose of Christmas. Why did Jesus come? Ano po ang meaning ng Christmas? Why did God send His Son, to come into the world, na naging tao? Yan po, verse 14, sasagutin yan. And the shepherds, they heard this. Narinig po nila ang mga ito. Hallelujah. And you can see that their initial encounter with the Lord ay talagang nagbunga kaagad, no? Talagang nung narinig nila, napabilib sila at agad-agad, no? Nag-usap sila, tayo na, pupuntahan natin at para makita natin kung ito bang sinabi sa atin ay totoo. And so they went. So they saw, they heard, and they heard more. Talagang palalim ng palalim. Paganda ng paganda yung kanilang nakita at naririnig, at hindi lamang yan, talagang doon sa nung nakita nila, narinig nila, makikita natin yung obedience na, no? Talagang they start to obey. Talagang a person who is restored to the glory of God, kahit hindi pa kompleto yan, kahit nagpapasimula pa lang yan, wow, these things will characterize that person's life. A life of obedience. Talagang they will start to desire to follow the Lord. Gusto nilang mag-serve kay God. Ayaw na nila yung kasalanan, They will not enjoy some of the things or many of the things that they used to love to do, Yung mga natural na kasalanan na ginagawa nila, magiging ayaw nila because a seed has been planted, a new nature has been given them, and now they want to obey the Lord. At hindi lamang basta obedience po ang makikita natin dito sa mga shepherds na ito. They joyfully obey the Lord. Wow! They obeyed and joyfully obeyed the Lord. Yan po ang isang palatandaan, isang bunga ng restored na glory sa atin. Si Mary, she treasured what she heard. Yung iba, they were amazed na mangha sila. Pero ang mga shepherds po, wow, they saw, they heard, they obeyed, and what happened po? Well, they started to glorify God and to praise Him because of the things that they have seen, that they have heard, and the things they have experienced sa kanilang pagsunod sa Panginoon. And not only that, they started to share Jesus to others. Yan! And, they started this life of obedience. And talaga naman po na yung buhay po nila ay nabago. And yet, I shared with you earlier na yung nakikita nating pagbabago sa mga shepherds ay paunang tikim pa lang yan. Yung totoong pagliligtas, yung totoong restoration ng glory is so much better than what we see here. Because when Christ would come, when He would go to the cross in order to restore to us the glory of God, wow, makikita po natin yung magiging bunga nito sa atin. So ang tanong ko po sa inyo ay, meron bang nakikitang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo? Ikaw na nagsasabing tagasunod ka ni Jesus, meron ka bang nakikita? Meron ka bang naririnig? Ikaw ba ay sumusunod? Ang buhay mo ba ay buhay ng papuri at pasasalamat sa Diyos? At ang Panginoon na ba, siya na ba ang buhay mo ngayon? Amen? So, finally po, I want to share yung glory offered. So, we saw yung glory displayed, glory restored, at ngayon po, yung kaluwalhatiang iniaalay, no? Paano ba ito ibinibigay sa atin? Several themes po makikita natin dito. Una po, yung salitang good news. Sabi niya, I bring you good news of great joy.
Great news, no? Euangelizo, yan po yung word na ginagamit. Alam po ba ninyo, nung ginamit ni Luke ang salitang euangelio or euangelizo, actually they're borrowing a term that was used by the Romans. Kasi nung ipinanganak po si Augustus Caesar in 50 BC po, several years before Christ would be born, yung Roman Empire, they issued the pronouncement na itong si Augustus Caesar really is a gift from God, na ang kanyang pagkapanganak ay talagang good news, at every birthday po niya talagang ina-announce nila sa buong empire na itong si Augustus Caesar is a gift from God. He is actually God who has come into the flesh, Yun po kanilang paniniwala. At ang sinasabi nila na itong si Augustus Caesar, he blesses everyone, young and old, now and the future. He blesses everyone by stopping wars, the cessation of war. Wala nang pag-away-away. And then they boasted about yung prosperity and order that has come to the empire. They talk about the Pax Romana. That's a term that they used to describe yung kapayapaang dumating dahil sa mga Romans. And yet, when Christ came, the angel said, I bring you great news of great joy. I bring you the real gospel. Kasi po, in reality, yung good news about Caesar did not really work, because instead of more peace, there was more trouble. Instead of life saved, there were more lives that were taken away. Instead of order in the empire, there were more abuses in the empire. Kaya nga po, ang pag-asa nila ay ang Panginoon lang talaga. Now, ano po ba ang pinunta dito? What is the purpose of the coming of Christ? Ito pong dalawang bagay na ito, these are so important. And I pray na maintindihan po natin ito, because after this, I am going to invite you to receive the gospel, to receive yung gift that God is offering to us. Sabi po sa verse 14, ang ipinarito daw ni Jesus, the meaning of the incarnation, the meaning behind everything that God has done, were two things. Una, the glory of God, at ang pangalawa, peace. Peace restored to humankind. Una po yung kaluwalhatian ng Diyos. Kumbaga, ang purpose ng Christmas is the glory of God. Ang purpose ng Christmas is also to restore to mankind yung glory na gustong ipagkaloob sa Kanya ng Panginoon. And sadly, itong glory po na ito ay nawala mula sa atin. Kaya naparito si Jesus para sa kaluwalhatian. Una, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipapa-explain ko yan kung how does the glory of God and our peace, our restoration to peace, anong kaugnayan meron ito? Napakaganda po, no? Kapag inaral mo ito, pagka pinakinggan mo kung ano ang tinig ng Panginoon dito, napakaganda sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay labis-labis na ninanamnam ng Panginoon pagka nakikita niya na ang mga tao na dati ay hiwalay sa Kanya, mga tao na dati ay nabubuhay sa kasalanan, mga tao na dati ay mga suwael at nasa rebellion sa Kanya, na ngayon ay meron ng pakikipagpayapa sa Diyos kapag ka nangyari ito. Pagka nangyari ito, God is most glorified. Yung glory ni God, hindi naman kayang kunin ito ng kahit kanino, no? Even if the whole creation would rebel against God, God still is a God of glory, And yet, yung glory of His presence, yung glory that flourishes us, the glory that blesses people, the glory that breaks the wall, that keeps people away from God, hindi mangyayari yan. Kaya nga po, wow, that's the glory of God. And not only that, what is glorious to God is also good
for us. Can you imagine na Jesus came in order to broker a peace, in order to bring peace, to give us peace, kasi yung peaceful relationship with God, yan po yung ating glory. Alam po ninyo, the word peace, shalom, no? In the Old Testament, it just means wholeness. Wholeness. Yung sound life, yung tamang buhay, yung maganda na buhay, yung buhay na para sa Panginoon, na when every aspect of your life, your mind, your heart, your speech, your relationships, whenever your dreams, when everything about a person is just sound, no? Talagang tama. Para siyang makina, yung bagong makina na kapag you step on the accelerator, iba yung tunog eh. Pagka yung makina po ay hindi tama, hindi ayos, pagka you step on the accelerator, pupugak-pugak po yan. Ang tawag natin, palyado, palyado. Yan. And yet, Jesus has come in order to transform our lives and to give us peace. Ano po ang peace? What is peace? Let me just quickly share with you, and then I will give you that invitation. Peace really has 4 dimensions. Ano po? Una, peace with God. This is the main problem. Ito yung pangunahing problema natin. You can not have peace with other people, with yourself, and with creation until the peace with God is settled. And Christ has come in order to bring us back to God. So can you imagine the blessings of shalom? Peace with God, peace with other people, and then peace with yourself, Peace with yourself. Ito po ang kailangan natin these days. Kasi ang dami-dami pong there's a lot of problems happening in the lives of people. I urge you po, you need Jesus. He is the only hope that we have, and you can have that. And of course, there is going to be peace to other people. And the bad news really is, because of sin, our peace has been taken away, and so goes our glory. And yet Jesus has come into the world. How do we see the glory restored to us? Let me just point out in the pictures. May dalawa pong pictures sa story po sa Luke chapter 2 that really points us to what God did in order to restore the glory back to us. Una po, the baby wrapped in swaddling clothes. Yung bata na binalot, binalot siya ng damit ng bata. Parang, can you imagine, the God of the universe, the creator of the universe, the most powerful being in the universe, being wrapped, para siyang helpless, para siyang hindi makakilos. Para it's a picture of complete surrender and obedience. And then of course, do not miss the manger. Yung manger po, saan pinatong, saan inilagay yung baby that was wrapped in a manger. And the manger reminds us about the sheep, about animals, and of course, as I said, these are just pictures of what Jesus would do to restore us to peace. So John chapter 12, sabi ni Jesus, I have come to bring glory to God. And you know how he did that? Well, he did that by going to the cross. Doon po sa cross, talagang pinahirapan siya. He suffered so much because on the cross, he was paying the penalty for our sin. Binabayaran niya yung bayad sa kasalanan. Inaako niya yung parusa dahil sa ating mga kasalanan. Para ano? Well, para yung pagkakautang natin kay God, yung kakulangan natin, yung wala sa atin na hindi natin maangkin sa sarili natin, ay may pagkakalob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Sabi nung angel na the purpose of his coming, una, is to bring glory to God, at ang pangalawa is to give peace to people upon whom
God's favor rest. Yung favor po na ito, yung grace po. Kaya today po, I want to encourage po bawat isa. I want to appeal to you. It's Christmas time and a lot of people, ang kanilang pag-iisip ay nandoon sa mga parties and celebration. But right now, may I ask that you consider the reason why Jesus has come. Siya po ay naparito because He loves you so much. God loves you because He knows that because of sin, the glory was lost, the glory was ruined, and now the Lord wants to give this back to us. And what should you do? Well, what should you do is to surrender your life. Give up everything to Him. You tell God, Lord, I cannot save myself. I cannot be restored on my own. But you came to restore me. And now I acknowledge you as Lord and Christ and Savior over my life. If you do that, if you pray that, if you call on God that way, God will be merciful to you and God will restore you to His love and glory. God bless you. May you enjoy this Christmas, the glory, this breathtaking glory God is giving to us. God bless you. Amen. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating Mission Sunday at huling buwan ng taong 2021. Disyembre na po, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po si Sister Christy Campita, Beginnings Church Missions Coordinator. Tuwing buwan ng Disyembre ay naging kaugalian na natin na ibahagi sa inyo ang mga pangyayari sa ating social outreach na Gentle Hands. Ngunit ano nga ba ang Gentle Hands? Ang Gentle Hands po ay isang orphanage na ang founder ay ang ating mahal na pastor na si Pastor Dennis Hepner at ang kanyang mabutihing may bahay na si Sister Nini Hepner. Sa ngayon po, ito ay personal na kinakalinga ng kanilang anak na si Sister Charity Graf. Ang Gentle Hands po ay hindi lang basta orphanage. Ito po ay house of worship o tahanan ng pagsamba. Ito rin ay house of praise o tahanan ng pagpupuri. Isa rin po itong house of healing or kagalingan. At higit sa lahat, ito ay tahanan ng mga milagro or house of miracles. Ito po ay sa kadahilan ng napakaraming buhay ang hinipo, binago at iniligtas ng ating Diyos sa pamamagitan ng Gentle Hands. At ito pong pagliligtas na ito ay muling napatunayan ng Gentle Hands dahil itong September ng taong ito kung saan 118 ng mga tao kasama ang mga bata at its staff ay nagkaroon ng COVID. Ito ay nabalita pa sa telebisyon at si Sister Charity ay isa sa mga nagkasakit. Subalit sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa halip na manghina, ang Gentle Hands ay lalong pinalakas, hindi lamang sa pangangatawan, kung hindi lalo na sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dahil nakita nila ang malaking pagkilos ng Diyos sa mga tao na tumulong at nagpala sa kanila sa panahong iyon. Nakita nila at ng mga taong tumulong na kasama nila ang Diyos. So, paano po tayo makikibahagi sa ating Gentle Hands Ministry? Narito po ang mga paraan kung paano tayo makakapagbigay o makikibahagi sa kanila. Unang-una po, ipanalangin natin sila. Isama natin sila sa ating panalangin sa araw-araw. Pangalawa, isupport po natin sila financially. At pangatlo, maaari din po tayong magbigay in kind ng donasyon. Maaari po tayong magbigay ng bigas, gatas, pagkain o gamit ng mga bata at iba pa. Kung nais po ninyong makatanggap ng newsletter from them, mag-message lang po kayo sa ating Beginnings Church Facebook or makipag-ugnayan sa ating simbahan. Totoo po na there is hope in love sa ating Gentle Hands Ministry. Sa ngayon naman po, ay nais ko kayong paalalahanan
sa mga sinabi ni Apostle Paul sa Romans 8:32 para po sa ating pagbibigay. Sinabi po niya na kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ang Diyos na may gawa ng lahat at may-ari ng lahat ay walang hindi ibinigay para sa atin. At ano ba ang ating maisusukli sa ating Panginoon sa bagay na ito? Ano pa ba ang maibibigay natin sa ating Diyos? Wala pong iba kundi ang pagbibigay na may pag-ibig, pagsunod at kagalakan. Ayon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Kaya nga po tayo ay magbigay at manalangin ng pasasalamat. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at katapatan sa amin. Kami po ay nagbibigay na may pagsunod at kagalakan sa aming mga puso dahil mahal namin kayo. Dalangin namin na ang pagbibigay namin ito ay magamit sa lalo pang ikalalawak ng iyong mga gawain upang marami pang mga tao ang makakilala at maligtas at mapapurihan ka. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kakayanang makapagbigay. Patuloy mo pong basbasan at pagpalain ang gawain ng aming mga kamay at maging daluyan kami ng iyong mga pagpapala para po sa iba. Dalangin din namin ang aming mga missionaries and outreach for your protection, divine guidance, at direksyon sa kanilang mga gawain at proyekto para sa iyong kapurihan. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aming ipinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari po kayong magbigay through our bank accounts na ipinapakita sa screen. O kaya ay maaari kayong magpunta at maghulog sa mga offering box na makikita sa ating church lobby and sanctuary. Kung nais po ninyong ipanalangin at tutulungan sa inyong paglago sa ating Panginoon, mag-message lang po kayo sa Beginnings Church Facebook page or bumisita po kayo sa ating church. I encourage you to follow and subscribe to our social media accounts on FB, Twitter, Instagram, and YouTube accounts. Muli, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat.